Ito pong pagtuturong ito ay napapanahon. Lalo na ngayong panahon po ng pandemic. Mag-iisang taon na at hindi kayang sugpuin. Kaya ang iba, hinihintay na lang nila yung araw ng pag-uukom. Papaano magmamana ng buhay na walang hanggan? Ito po ang kailangan natin sa araw ng paghuhukom. Kaya magtuturo po tayo sa pamagitan po ng banal na kasulatan. Mababasa po dito sa Lucas Kapitulo 10, talatang 25. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig. At siya'y tinutukso na sinasabi, "Guro, anong ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay?" Ang kausap dito walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Merong nagtanong sa kanya, isang dalubhasa sa kautusan. Sa English, Master of the Law. Ang tanong niya kung papaano siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Kanino niya tinanong? Sa kabila na siya ay tagapagtanggol ng kautusan, ibig sabihin dalubhasa siya sa kautusan, nagtanong pa rin siya. Kanino siya nagtanong? Sa ating Panginoong Kristo. Anong tanong niya? Paano magmamana ng buhay na walang hanggan? Hinihimok ko po ngayon, sino man ang nakakapanood sa pagla-live na ito, kilalanin natin ang ating kinikilalang mga tagapagturo, mga pastor, mga ministro. Kikilalanin natin na ngayon. Kasi po, pagkakataon na po nito, ito pong pagtuturong ito, ayaw po nilang ituro. Itutuloy ko lang po ang basa. Ang binasa ko kanina, 25-26, at sinabi niya sa kanya, "Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo?" 27. At pagsagot niya ay sinabi, "Ibigin mo ang Panginoong Diyos at ang buong puso mo, at ang buong kaluluwa mo, at ang buong lakas mo, at ang buong pag-iisip mo." Tuloy natin ang basa. "At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dito po, merong itinuturo sa kautusan, batay dun sa binasa o kaalaman ng tagapagturo o tagapagtanggol ng kautusan. Dadalawang utos. Mamahalin ang Diyos. At saka yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tanong, papaano mo magagawang mahalin ang Diyos? At teka muna, ikaw ba bilang tagapagturo ng reliyon, kumikilala ka ba sa Diyos? Itanong natin sa ating kinikilalang mga tagapagturo kung sila'y kumikilala sa Diyos. Kasi po, kapag hindi sila kumikilala sa Diyos, papaano nila magagawang mahalin ang Diyos? Di po ba? Papaano po bang kumikilala sa Diyos? Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo unang 1 kung papaano kumikilala sa tunay na Diyos. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, pakinggan po ninyo. 2:3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Papaano mo masasabi ang isang tao ay kumikilala sa Diyos? Sumusunod siya sa utos ng Diyos.
Magagawa mo bang mahalin ng Diyos kung ikaw mismo hindi ka kumikilala? Papaanong pagkilala sa Diyos? Sumusunod sa utos ng Diyos. Ano ang isa sa mga utos ng Diyos? Mahalin mo. Ang nakalagay rito, babasahin ko po muli sa inyo. Pangalawang utos. Dito po. At pagsagot niya, sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ang buong kaluluwa mo at ang buong lakas mo at ang buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dito po meron pong yung tinatawag na pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sino po ang tinuturoan dito? Yung tagapagturo, yung dalubhasa, yung tagapagtanggol ng kautusan. Sinong nagtuturo sa kanya? Ang Kristo. Anong itinuturo niya na dapat niyang gawin? Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kikilalanin po natin ngayon ang ating mga tagapagturo. Kasi po, ang ating mga kinikilalang mga tagapagturo, wala po silang karapatan magtrabaho. Sa makatuwid, kapag ang mga taong yan walang karapatan magtrabaho, hindi po nila magagawang pakainin ang kanilang sarili. Kaya po sila kumakain, binibigyan lang sila. Kaya papaano po yung pagmamahal sa sarili? Ikumpara po natin. Ang babasahin ko po sa inyo, yung pagmamahal sa sarili, ano po? Efeso 5:27 o 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Papaano po yung pagmamahal sa sarili? Pinakakain at inaalagaan. Tanong sa inyong kinikilalang mga tagapagturo, papaano nila magagawang pakainin ang kanilang sarili kung wala silang karapatan magtrabaho? Sa makatwid, hindi nila magawang pakainin ang kanilang sarili. Hindi nila mahal ang kanilang sarili. Kaya ba nilang alagaan ang kanilang sarili? Hindi rin po. Kaya nga may gwardiya sila eh. Merong nagbibigay ng proteksyon sa kanila eh. Sa kabila na sila ay mga tagapagturo. Kapag ang tao ay hindi niya magawang pakainin ng kanyang sarili, hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili, kanino po natin titingnan nito? Sa mga tagapagturo ng reliyon. Dahil karamihan po ng mga tagapagturo ng reliyon, hindi po nila magawang pakainin ang kanilang sarili. Dahil umaasa lang po sa bigay, sa donasyon. Wala sila kasing karapatan magtrabaho. Ang babasahin ko po sa inyo, unang Timoteo 5. Babasahin ko po sa inyo. Unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 8. Datapot kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Sa ibang salin po, tumatalikod. Kapag ang sarili mo hindi mo kayang pakainin, tumatalikod ka sa harap ng Diyos. Kaya, kikilalanin po natin ang ating kinikilalang tagapagturo. Hindi po sila kumikilala sa Diyos. Ano po ang utos ng Diyos? Kasi po, ang pagkilala sa tunay na Diyos, kinakailangan ginagawa mo yung utos ng Diyos. Anong isa sa mga utos ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Papaano mo magagawang mahalin ang iyong sarili? Di po ba? Magagawa mo bang mahalin ang iyong sarili? Sarili na lang.
Kaya dapat po magkaroon po tayo ng operation. Mahalin muna natin ang ating sarili. Huwag natin i-exempt yung mga tagapagturo ng reliyon. Mahalin mo ang iyong sarili, pakainin mo. Paano magagawang pakainin ng kanyang sarili? Di magtrabaho siya. Bigyan natin sila ng karapatan magtrabaho. Kasi po sa bansang Pilipinas, sa ngayon, dahil sa pandemic, 4.5 million ang nawalan ng trabaho. Tuloy-tuloy po yung pandemic, baka hindi lamang po 4.5 million. Ang hindi na kumakain ng sapat, 23.7 million. Paparami pa dahil batay po sa survey, 2033 pa lang. Kumbaga, 10 taon pa bago matuturukan ng lahat. 70 million. Kasi po, 100 million po ang tao sa atin. Mahigit na 100 million. Sa 10 taon, halos 70 million lang ang matuturukan ng anti-COVID. Kung tuloy-tuloy po yan, paano marirecover? Ibig sabihin, ang ekonomiya ng bansang Pilipinas kahit sa bansa. Kaya po itong nangyayaring ito'y isang paglaganap ng kahirapan. Kaya rumaragasa po ang kahirapan. Ngayon po, kinakailangan bawat isang tao, mahalin niya ang kanyang sarili. Turuan natin. Huwag natin i-exempt ang mga tagapagturo ng reliyon. Kasi po, ang pagdami ng walang karapatang magtrabaho niya ay isa sa mga paglaganap ng kahirapan. Kaya ang unang susugpuhin po natin ay yung mga tagapagturo ng reliyon. Naturuan natin sila, bawat isa, na mahalin ang kanilang sarili. Ang pagmamahal sa sarili, pinakakain. Kinakailangan bigyan natin sila ng karapatan magtrabaho. Maaring yung kanilang kinikilalang may-ari o tagapangasiwa, tagapamahala, nakakapagnegosyo. Papaano po yung mga ginagamit nilang kolektor ng abuloy, donation? Walang karapatan magtrabaho yon. Kaya po, tinuturuan po, paano po bang pagmamahal sa sarili? Di pinakakain, inaalagaan. Ituloy po natin ang pagtuturo. Meron pong turo si Kristo rito. Dito sa Lucas, Kapitulo 10, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, nagsabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa-tao?" Sumagot si Jesus, sinabi, "Isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na." Nagtanong po yung dalubhasa sa kautusan kay Kristo kung sino yung kapwa-tao niya. Ngayon, nagbigay ng halimbawa si Kristo. Merong isang tao na halos patay na, ginawan ng masama ng mga tulisan, iniwan na halos wala ng buhay. Kaya tuloy po ang basa. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan ng kabilang tabi. Ibig sabihin po rito, merong nakakita, isang saserdote. Sa panahon ngayon, ang pagkakilala ng karamihan ay pari, pastor, ministro. Yun po ang pagkakilala ng karamihan. Ngayon, ano pong ginawa ng saserdote doon sa nakita niya na nakahandusay, na halos patay na? Dumaan lang siya sa tabi. Tiningnan lang niya.
I-apply po natin ngayon sa ating kinikilalang tagapagturo. I-apply natin ngayon sa ating kinikilalang reliyon. Ngayon, meron pong pandemic. Meron bang sa inyo, may nakikita ba kayo sa panahong yun? Wala pong problema yan, kapatid. Meron tayong kapilya. Pumunta kayo sa ating kapilya, manalangin kayo, papahiran namin kayo ng langis. Meron bang magsabi ng ganyan? Pagka hindi po kayo nagamot sa pamagitan ng pagpapahid ng langis, meron tayong hospital. Wala tayong problema, meron tayong hospital, may mga kagamitan. Wala kayong magiging problema. Kung hindi ka pa rin magagamot sa pamagitan ng hospital, meron tayong pondo, napakarami. Mga kapatid, huwag kayong mag-aalala. Meron tayong kapilya, na dyan pwede kayong dumalangin. Sa pamagitan ng pagpapahid ng langis, magagamot kayo. Kung hindi kayo magagamot, meron tayong tinatawag na hospital. Kung hindi rin kayo magagamot, bibili tayo ng gamot na pandemic sa pandemic. Wala. Meron ka bang makikita ng ganyan? Wala kang problema. Huwag nating intindihin ng gobyerno. Meron tayong sariling pondo. Sa pamagitan ng pondong ito, bibili tayo ng gamot. Huwag tayong maghihintay ng donasyon na mula sa China, mula sa iba't ibang bansa. Meron tayong pondo Meron kayang magsasabi mga tagapagturong ganyan? Yan po ang problema ng ating bansa. Walang leadership. Wala siyang boses. Kung tutuusin, halimbawa, ako ang presidente ng Pilipinas. Walang pondo. Hindi ko kayang bumili sa pamagitan ng pondo. Uutang ako. Nakautang ako ngayon. Hindi pa rin sapat yung utang. Tatawagan ko ang bawat negosyante. Hindi ko kaya nagamutin hindi ako makakabili ng sapat na gamot. Sino sa inyo magsishare? Lalo na yung mga tagapagturo ng reliyon. Wala ba sa inyo ang pwede mag-share? Paghati-hatiin na lang natin para ang isang bansa katulad ng Pilipinas magagamot o masusugpo yung tinatawag na pandemic. Wala akong makikitang ganyan. Kasi wala pong leadership Ang mga opisyal ng gobyerno hindi makapagsalita. Kasi ang pinag-uusapan na po kasi rito, pera na. Pera na. Pagka pera na ang pinag-uusapan, kinakailangan kasi sugpuin ng pandemic, ang coronavirus. Kinakailangan ng pera. Kung wala kang pera, di magsabi ka. Ang problema, lumalala lalo ngayon ang corruption. Kailangan makautang sila. Ang inutang, hindi nakakarating sa tao. Nagyayabang, bibili ng gamot. Ang problema, ang dumarating sa Pilipinas, puro donasyon. Nasaan yung sinasabi nilang bibilhin nila? Wala. Hanggang ngayon, drawing pa rin Hanggang ngayon pagpalagay natin na balita ko, 2 million. 2 million. Ang nakarating na sa ating sa bansa, 1 million, di 3 million. Ang gagamitin po, 100 million. Ba't hindi ka magsalita? Na mag-share sila. Itutuloy lang po natin ang pagtuturo po. Kasi po, masasaktan ng bawat isa sa atin dito. At sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho, na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, at namakita niya dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan, isang Levite naman nang dumating siya sa dakong yaon, nakita siya at dumaan sa kanyang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya.
Nang siya'y makita niya at nagdalang habag at lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat, binuhusan ng langis at alak. Siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa 3 ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya at nagkaawang gawa sa kanya at sinabi niya, si Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa ngayon po kasi, ang bawat reliyon, ang inaalagaan po nila yung pondo. Ang inaalagaan yung pondo. Kumbaga, ang pondo ng reliyon, ginagamit na puhunan sa negosyo. Kaya ano man mangyari dun sa mga miyembro na nagbibigay para magkaroon ng pondo, baliwalain, binabaliwala. Kaya nasabi ko nga kanina, wala bang pakialam ang mga reliyon na yan sa kanyang mga miyembro? Kasi po, ang mga tagapagturo ng reliyon, hindi nila pwedeng sabihin na, hindi sila pwedeng lumantad ngayon. Ang pinag-uusapan kasi pondo na. Hindi nila pwedeng sabihin dun sa presidente ng Pilipinas o sa isang opisyal ng gobyerno, bumili ka ng gamot. Hindi nila pwedeng pag-usapan yan. At wala sila. Kaya ang ginagawa po ng mga reliyon ngayon, nananahimik. Pero kayo, sa isang bansa, ang issue kasi rito yung paano masusugpo yung... Kaya kailangan dito magtulong-tulong eh. Kaya nakikita po sa mga opisyal ng gobyerno eh. Ang pinag-iigi yung multa eh. Hindi nila sasabihin sa mga tao na, ang halaga po ng Sinovac ay 600 pesos. Tayo, wala namang pondo, kaya nangihingi lang po tayo. Ang ginagawa pa po ng mga opisyal ng gobyerno, gagawin pang 3,600 pesos. Ibig sabihin, corruption pa rin. Kapag gano'n ang mangyayari, paano mo masusugpo yung tinatawag na pandemic? Wala kang pondo, hindi magsabi ka. Lahat tayo rito may pakialam. Magkaisa tayo. Kahit lang dito sa pamamagitan ng pandemic na ito. Walang boses yung mga opisyal ng gobyerno. Kaya, tinuturuan natin ngayon, yung bang inyong reliyon wala bang pakialam sa nangyayaring pandemic? Ang pakialam lang ba nila ay kumuha ng pera? Kaya inuulit ko kanina wala lang bang wala ba kayong, sa ngayon, sa mga television ng mga religious, sa mga broadcasting system ng mga reliyon, may makikita ba kayong nagyayabang na mga pastor, mga ministro na wala kayong problema mga kapatid? Kahit lumalaganap ngayon ang pandemic, meron tayong kapilya para diyan. Manalangin kayo, papahiran namin kayo ng langis. Pagka hindi kayo gumaling, meron tayong hospital. Huwag kayong mag-aalala. Meron tayong hospital. Kaya ang problema pagpasok mo sa hospital ang hinahanap mo, bayad Tama, hindi? Pagka hindi kayo naggamot ng hospital, bibili tayo ng gamot. Nasaan yung reliyon? May magsasabi ba ng ganyan? May pondo tayo, napakalaki. Kaya dapat ang isang opisyal ng gobyerno, imbes na magkaroon tayo ng multa sa mga taong lumalabag sa protokol. Ang presyo, 600. Kukuha kami ng 100 milyon. Sino po ang pwedeng makihati? Sino ang pwedeng wala? Tukahan mo, halimbawa, ang 1 milyon kay Manalo. Ilang miyembro mo? 2 milyon. Pinagmamalaki mo 2 milyon. Di shoulder mo yung 2 milyon.
Oh, El Shaddai. O ano? Kibuloy. Villanueva. Wala eh. Lahat tayo, may pakialam diyan. Sugpuin natin ang tinatawag na coronavirus. Kaya ang iba po, sa tingin ko, hindi nila sinusugpo dahil kumikita sila eh. Halimbawa, umutang ng pondo. Hindi naman po nakakarating sa mga tao lalo na ngayon, ang OWA, ubos na yung pondo. Bakit? Puro sa mga hotel, motel, dinala yung mga tao. Kikilalanin yung may-ari ng mga hotel, mga motel na pinagdalhan ng OWA. Bakit? Kakutsaba para maubos yung pondo May pakialam ba sila? Hindi. Ang pinakikialaman po ng bawat isa, yung kinikita nila. Halimbawa ngayon, pandemic, sa reliyon. Huwag na kayo magsipagbigay ng abuloy. Dahil tatagal ang pandemic. Mayaman na ang ating reliyon. Huwag na kayong magbigay. Ang intindihin na lang ninyo ang inyong mga sarili para kumain kayo. Para hindi kayo magutom, para hindi kayo makagawa ng masama. Hindi. Bawat reliyon, hakot pa rin ang pera. Hindi nila iniintindi kung kumakain pa yung mga miyembro. Alam niyo po, sa nangyayari ngayon sa coronavirus, ang dapat sugpuin dito, totoo may coronavirus Ang problema nakakaisang taon na sa akin siya. Yung nawalan ng trabaho, 1 taon. Ako nga, 3 buwan lang, mawawalan ako ng trabaho ng 3 buwan Wala na akong ibabayad sa bahay. Anong mangyayari sa akin? Kahit pa konti-konti nagtatrabaho ko para kahit papano merong papasok Kung 1 taon na walang papasok sa'yo, individual lang po sa isang pamilya. Kapag ka ang isa sa atin, isa sa isang pamilya, nawalan ng trabaho, mabigat yan. Naging 2, naging 3, baka lahat tayo Kasi walang pagsugpo ang gustong-gusto pa ng mga nasa gobyerno kasi walang pondo Bubuksan na lahat, pati yung sinihan Ang intindihin po natin, yung papaano tayo makakabili ng gamot sa nangyayaring pandemic na ito. Yun ang intindihin mo. Ngayon, kung wala kang pondo bilang presidente, bilang opisyal ng gobyerno, bakit hindi ka humingi sa mga hindi nagbabayad ng tax? Bakit? Hindi ba sila kasali na tatamaan diyan? Bakit di mo hilahad? Halimbawa ako, kukuha ng bahay, 1,200. Hindi ko kaya. Sinabi ko sa aking mga anak, hindi ko kaya. Ano sabi ng aking anak? Sa akin ng 400. Sabi ng isa, sa akin ng 400. Walang magkakaiba yan sa ating gobyerno. Kailangan natin sugpuin ang pandemic na ito. Dahil dito marami pong magugutom. Kasama na ako ron. Kapag ka nagtuloy-tuloy na ito. Kayo, hindi ba kayo tatamaan? Kaya kung minsan, ang sabi ng iba 2 buwan lang naman 3 buwan. Hindi. Kasi po, mga opisyal ng gobyerno, kapag ka ang iniintindi nila kung paano ilabas yung pondo at kung paano nanakawin, ayun ang hindi natin nakikita. Merong iba't ibang reliyon na ang layunin din kumuha ng yaman sa tao. Hindi kaya maghihirap yung mga tao. Opisyal ng gobyerno, walang pakialam sa tao. Mga reliyon na yan, walang pakialam sa tao. Ano mangyayari sa mga taong sinasakupan nila? May pakialam lang sila sa kinikita. Kaya ano man mangyari ngayon, tayong nasa baba. Ang maapektuhan lalo. Bakit? Kung ang mga opisyal ng gobyerno naturukan na sila tayo. O sino mang nasa isang bansa katulad ng Pilipinas, hindi pa. Kaya higit na dapat nating turuan. Kasi po sa bansang Pilipinas, napakarami po ng mga reliyon. Nag-aagawan sila sa mga negosyo. Dahil ang mga ito ay mga negosyante. Ibig sabihin,
ang pinalalaki, pinalalaganap nila ay yung pagninegosyo, hindi po paglilingkod sa Diyos. Ang hangad nila makakuha ng yaman sa mga tao. Wala silang pakialam sa nangyayaring ito. Kaya anumang mangyari ngayon, kaya lumalaganap po yung tinatawag na coronavirus. Bakit? Walang pakialam ang bawat isa. Tatandaan po natin, mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang kapwa. Mahalin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya turuan muna natin ang ating mga tagapagturo na mahalin ang kanilang sarili. Sa papaanong paraan, magtrabaho sila. Para kahit papaano magagawa nilang pakainin ng kanilang sarili, pati yung kanilang pamilya. Ang problema po ipinakikita nila sa mga tao na nagmamahal sila. Kapag sinuri natin, hindi wala silang pagmamahal. Kahit na nagkaroon ng kapilya, nagkaroon ng hospital, kahit na nagkaroon ng pondo, wala silang pakialam sa nangyayari ngayon sa paglaganap ng... Bakit? Kung may pakialam yan, maglalabas sila ng pondo. Merong magyayabang dyan na, sa akin ang mga miyembro ko. Kung 2 milyon lang yan, kakayanin ng aming pondo. Para yung mga aming mga kasapi, mga kaanib, mababakunahan sa pamagitan ng pondo. Kasi kami, nakakapagnegosyo, hindi nagbabayad ng tax. Walang magyayabang ng ganyan. Bakit? Pera ng pinag-uusapan Kaya ang ginagawa po ng mga reliyon na yan, patiktikan. Anong ibig sabihin ng patiktikan? Hinihintay muna maglabas ng pondo ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya yung mga opisyal ng gobyerno, sila magsosolder doon sa mga kaanib nila. Pero kung matalino po yung mga opisyal ng gobyerno, ang problema ngayon ayaw po nilang buksan Kaya nga pinapatay po yung freedom of speech yung kalayaan sa pagsasalita. Kahit anong gawin ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po nila masusugpo ang tinatawag na pandemic. Bakit? Kasi po ang unang-unang nakikita ko doon sa mga opisyal ng gobyerno, kung paano kikita doon sa inilalabas na pondo. Kanya-kanyang hakot. Kaya ang nakakarating sa mga tao, latak. Ang hinihingi nila, hindi sila bibili ng gamot, kundi manghihingi lang ng donasyon. Kung sakali mang bibili, ngayon nangangarap silang bibili, kailan sila bibili? Wala namang pondo. Ngayon may nagpautang. Ang intindihin po natin, kasi po kaya po nagsasaraduhan ng mga negosyo dahil may pandemic O yung paglaganap ng coronavirus. Kailangan susugpuin mo muna yung coronavirus sa magitan ng gamot. Kailangan bumili ka muna ng gamot. Kung wala kang pera, magsabi ka. Lalo na sa mga negosyante. Bigyan mo sila ng responsibilidad, lalo na yung mga reliyon, sa kanilang mga miyembro. Sa papaanong paraan, pondo ang pinag-uusapan dito. Kung ayaw nilang magbigay o magbayad ng tax, kahit dun sa mga miyembro lang nila, bigyan mo sila, atangan mo sila ng responsibilidad para sa gamot. Tama po ba? Hindi. Nangyayari walang boses ang mga opisyal ng gobyerno ukol diyan. Kasi po, kaya walang boses. Ang iniisip lang kasi nila, personal, kumikita. Personal interest, kumita lang Pero kung tutusin po, separation of state and religion, parehong kumukuha ng yaman yan. Ito po yung opisyal ng gobyerno, ito po yung opisyal ng reliyon. Kaya po yung kabuuan, ang naisasakripisyo yung mga tao, yung mamamayan. Lalo na po sa tinatawag na pandemic. Dahil ang mga opisyal o mga may-ari ng reliyon, wala silang pakialam sa kanilang mga miyembro. Ang pinakikilaman lang nila yung kung paano kumita, kung paano magkamal ng yaman. Wala silang responsibilidad sa kanilang mga miyembro. Ang gusto lang nila kumita. Bakit?
Kasi po sila mismo, hindi nila magawang mahalin ang kanilang sarili. Gusto nila sila ang mamahalin. Kaya sila ang pinakakain, pinayayaman. Kaya yung mga miyembro kahit na maghirap, magyayabang pa nga yan eh. Kaya mayaman po ang aming reliyon eh. Pag kami nangyari sa mga miyembro, gumamit ka man ng lente, hindi mo makikita. Bakit? Turuan po natin ang ating mga tagapagturo na mahalin ang kanilang sarili para magawa nilang magmahal sa iba, lalo na sa inyong mga miyembro. Ito po ang aking naituro. Kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo. Hinihintay ko po. Ito po i-upload ko sa YouTube, sa aking channel. Marami pong salamat.